Aga sa ating lahat, panibagong araw, panibagong pag-asa. Always lang tayo maging positive sa hamon ng buhay at sa laban ng buhay. Ayun na po yung motor natin, 4 months na siya at awa ng Diyos, wala naman po siya naging problema. Ayun, depende lang po talaga yan sa pag-aalaga. Ang ating pag-uusapan ngayon ay tungkol sa para maiwasan na magka-problema yung motor natin. Depende po yan sa pag-aalaga. Ang udo pala nito guys is nasa 1,000 plus na siya. Bali nasa 1K na yung udo niya. Ayan kung nakikita nyo, baka kasi magtaka sila, nasira na siguro yung motor niya. Bali pagdating po niyan is pinalitan ko lahat yan. Pinalitan ko na po ng mga piyesa yan. Ayan yung shock niya, yung swing arm niya, naka GRP yan. Saka yung shock niya, saka yung manubela niya, pinalitan ko na rin po yun agad-agad. Kasi bago ako bumili nito guys, is inano ko na siya. Bali, nakabili na po ako agad. Sabay po yun na binili sa helmet. Ayun, explain ko sa inyo kung paano ba maiwasan na magka-problema. Basic lang naman to guys, nasa inyo yun kung susundin nyo o hindi. Napakasimple lang, sobrang basic. Basic lang nito. 'Di ba? Kasi may nag-comment diyan na magkaiba daw sa carb. Magkaiba daw yung FI. Siyempre magkaiba talaga guys. Pero pagdating po sa pinakasimple, napaka-basic para hindi magka-problema yung motor natin. Simple lang guys, nasa inyo 'yon kung susundin niyo siya o hindi. Bali, ito po yung mangyayari. Ayun. Pag nag-start kayo ng motor, antayin nyo muna ng 1 minuto bago nyo i-start. 'Di ba? Napaka-simple, napaka-basic lang 'yon. 'Di ba? Kasi yung iba kasi diretso na agad, 'di ba? Siguro nasanay sila na ganun. Depende nga kasi 'yon sa pag-aalaga ng motor, 'di ba? Ayun. Kailangan talaga siya i-warm up kahit carb o kahit FI siya, 'di ba? Dito ang usapan natin dito is 2023 FI, hindi po naunang FI kasi magkaiba po 'yon, 'di ba? Ba't ko nasabing magkaiba? Iba-iba po yung mga naging piyesa nila, 'di ba? Iba-iba po yung naging quality nila. 'Yun yung napapansin ko, 'di ba? Kahit makikita mo naman na magkaiba-iba talaga yung quality nung mga piyesa nila. Ayun, una sa lahat, 4 months na siya, wala akong naging problema dito. Sinunod ko lang yung mga basic na ginagawa. Ito, nasa inyo po yun kung susundin nyo o hindi. Ito lang naman yung mga basic na ginagawa ko siya. Bago ako mag-start, umaga o bago ko siya anuhin, i-warm up ko talaga yung motor. Pag nag-start ako, bali 1 minute bago siya. Pag kinun mo yung susi, 1 minute bago siya pindutin yung yung starter, 'di ba? Ayun nga, pag nag-start na po ako is ganito yung ginagawa ko. Kung nag-start ako, ayun, pasensya na kayo kasi nandito sa daan. Ayun, pag nag-start ako, bali ang ginagawa ko po dito is bago ko siya pigain, dahan-dahan lang yung pagkapiga ko. Kasi yung iba, kapag diretso piga, 'di ba? Naalala nyo guys, pansinin nyo, at kung nakakalam kasi may nagsabi dito, nagtataka ako kasi iba daw yung carb. Bakit kailangan pa daw i-warm up? 'Di ba? Sa carb daw walang iwan ko ba? Wala daw warm up. Hindi ko lang alam kung wala talaga siyang motor. 'Di ba? Guys, una sa lahat, bakit mahalaga yung pag-warm up? Kasi may mga wiring po yung motor natin, 'di ba? Kung ikaw nga ma-overdose, maanuhan ng tubig, 'di ba? Kung masobrahan ka, 'di ba, mabigla ka. Parang iba yung pakiramdam mo. Ganun din po 'yan, guys, sa mga hindi po nakakaalam. Yung electrical na 'yan, kailangan niyo po talagang i-warm up 'yan, dahan-dahan, 'di ba? Kaya nga nagugulat yung iba bakit 4 months, 3 months, 2 months pagdating sa kanila is sira na agad, 'di ba? Nagkakaproblema na agad, pumutok yung fuse, 'di ba? Napakasimple at napaka-basic lang nito, guys. Nasa inyo naman po yung kung susundin nyo, hindi o magaling talaga kayo sa FI. At marami din namang mekaniko na nangangapa pa ngayon sa FI, about FI,
maraming mekaniko ngayon kasi nasanay po sila sa carb. Kaya hindi mo rin sila masisisi na ganun. Diba? Ito lang, napakasimple at napaka-basic lang guys. Nasa inyo naman yung kung susundin nyo hindi. Bago kayo mag-start, warm up nyo talaga. Ayun ngayon na, doon na nga tayo sa tawag dito. Baka malito-lito kayo. Doon na nga tayo sa tawag sa pag-start. Start. Pindot start. Antayin muna. Saka warm up. Piga. Dahan-dahan. Huwag yung nagmamadali ka. Kasi guys, sa oras na magmamadali ka at hindi mo naman sinusunod yung mga basic na ginagawa, doon magkakaproblema yung motor mo. Syempre lahat naman ng motor is nasisira yan. Hindi naman talaga maiwasan yan. Pero tandaan mo lagi, napakasimple lang nito pero malaki ang impact nito. 'Di ba? Simple lang, malaking impact nito. Para sa akin, i-warm up mo talaga yung motor. Kahit carb or if ayan. Bago ka mag-start, bago ka tumakbo, make sure na mainit na yung makina. Diba? Mainit na konti. Pero sa pagpipiga, is dahan-dahan mo na. Hanggang sa mag-absorb, hanggang sa mainit. Hanggang mag-absorb dun sa wiring niya. Yung mga electric na umaano dun. Diba? Yun, tandaan nyo lagi, warm up. Nasa inyo naman yung kung susundin nyo o hindi. Yung sinasabi ko kasi mas iba-iba naman tayo ng gusto. Diba? Ayan yung motor ko, 4 months is wala pa siyang sira at nasa 1,000 plus na yung udo niya. Nilalabas ko lang kasi to pag yung malayuan talaga. Sinusubukan ko siya malayong mga pinupuntahan. Sobrang ganda ng hatak niya. Yun, sa gasolina nga, marami kasi nagsasabi, hindi na kailangan o ilang ml daw yung patak. Natatawa na lang ako, baka wala kasing motor talaga yun. Diba? Baka magalit siya. Diba, sana mapanood na tong video na to at malinaw sa kanya na sa gasolina is, kahit if ay pa yan, is kailangan talaga na 1 or 2 bar magpagas ka na. Huwag mo na siyang pipilitin kasi hindi naman tatakbo yung FI kapag wala yung gasolina. Mahalaga pa rin yung gasolina sa motor. Ayun, bakit nga ba i-warm up? Kasi para po yan sa mga wiring. At syempre, isa na din yan sa hindi mas maapektuhan yung makina. Diba? Kasi kung pansinin nyo guys, kung bigla nyo yan, pag start nyo, diretso takbo, diretso piga, mabibigla po yung manlo. Kaya isa din yan sa mga dahilan kung bakit sumasabog yung mga fuse sa loob. Diba? Yung sa mga fuse sa loob. Ayun, lalapitan natin. Papakita natin sa inyo kung ano na yung mga napalitan ko dyan. Sa mga tatanong kung saan ko nabibili to, comment lang kayo dyan kung ano yung gusto nyong itanong. Kasi yung akin guys is naka-underneath na to. Yun, pansinin nyo mabuti, naka-underneath na po yan. Diba? Nagpakita ko sa inyo yung yun po yung puwet nya. Yung manubela. Ay, naghanap pa nga ako dito ng pang-upgrade sa taas na to. Ayun yung odo nya guys, pakita ko sa inyo para makita nyo yung odo. Yan, 1,371 na siya. Diba, 4 months pa lang din to sa akin. Bali, kaya siya nagkaganyan, malalayo po yung mga pinupuntahan ko. Every week na po kasi may ginagamit naman po tayong iba, hindi naman po totally na ginagamit natin lagi to. Ayun, sa mga gusto magano bago mag-start, kung i-start nyo yan ay nakikita nyo, ganun lang, napakasimple. Start, diba? Bago nyo siya pigain, magantay lang ng mga ilang minuto, 30 seconds, o nasa inyo po yun kung ilang minuto bago nyo siya pigain. Ayun guys, sa susunod na video, i-explain ko sa inyo bakit umiingay yung motor natin, di ba? Kapag umiingay, alam mo saan pupunta, sa mekaniko agad. Huwag mo na agad-agad na pupunta sa mekaniko. I-check nyo po. Ayun, pansinin nyo guys, kung nakikita nyo, gumagalaw siya. Ibig sabihin nito is may maluwag dito. Ito, maluwag to. Sure ako na maluwag to. I-check ko to mamaya.
kapag ganito na guys, gumagalaw, nagba-vibrate. Ayan, pansinin niyo yung motor. Oh. Nagba-vibrate siya. Oh. Yan, naka-vibrate. Yung ilalim niya. Ibig sabihin yan is may maluwag yan. Kaya bago kayo umalis din, check nyo mo muna mabuti yung mga... Yan, patayin na muna natin. And check nyo mabuti yung mga accessories niya. Ayun lang, next video is i-upload ko yung mga dahilan kung bakit naging maingay yung makina. 'Di ba? Makina agad ang pinupunteriya nila. Sayang at mabubuksan agad yung makina mo bagong-bago pa lang. At may ano ako diyan na nalaman kung bakit naging maingay talaga yung makina. 'Di ba? Makina agad ang pinupunteriya nila.